Nakulong ako sa kasong di ko ginawa, pero di ako makapaniwala sa susunod na nangyari. Hi Ate Ann, itago niyo na lang ako sa pangalang Rico. Gusto ko lang po ibahagi ang kwento ko. Baka sakaling makatulong o makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Galing ako sa isang mahirap na pamilya, sobrang hirap talaga. Tipong wala kaming makain minsan, at halos wala na kaming pag-asa. Bata pa lang ako, sanay na akong kumayod. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko, construction, kalsada, kahit anong raket basta't may kita. Ginagawa ko lahat ng ito para matulungan ang pamilya ko. Pero isang araw, biglang bumagsak ang mundo ko. Nasangkot ako sa isang kaso na wala akong kinalaman. Pinagbintangan akong may kasalanan sa isang krimen na hindi ko ginawa. Kahit anong paliwanag ko, walang nakinig. Nakulong ako ng 5 taon, Ate Ann. 5 taon ng pagkabilanggo na hindi ko akalain mangyayari sa buhay ko. Wala akong kasalanan pero kailangan kong pagdusahan ang bagay na hindi ko ginawa. Mas masakit pa, iniwan ko ang paing pamilya ko sa gitna ng kahirapan habang wala ako. Pagkalaya ko, gusto kong bumangon ulit at magsimula ng bagong buhay. Naghahanap ako ng trabaho, pero halos lahat ng kumpanya, tinatanggihan ako dahil sa record ko bilang ex-convict. Sa bawat interview pagkatapos malaman ang nakaraan ko, parang biglang nagbabago ang tingin nila sa akin. Paulit-ulit akong nabibigo, pero pilit pa rin akong tumatayo. Hanggang sa isang araw, may isang tao na nagtiwala sa akin. Hindi ko akalain na may isang taong magbibigay pa ng pagkakataon sa katulad ko. Tinanggap niya ako sa kanyang negosyo, hindi lang para magtrabaho, pero tinuruan din niya ako kung paano magpatakbo ng sarili kong negosyo. Ibinahagi niya sa akin ang mga kaalaman at skills na kailangan ko para umasenso. Halos hindi ako makapaniwala kasi akala ko wala nang tatanggap sa akin. Nung una akala ko susungitan ako ng boss ko, pero nagkakamali ako. Kasi tinutukan niya ako at ginabayan, hindi lang bilang boss, kundi bilang isang mentor ko sa pagbe-business. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong makakita ng resulta. Unti-unti akong umangat mula sa walang-wala hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong negosyo. Dumating ang punto na kumita ako ng milyon, at nung nagtagumpay na ako, binalikan ko agad yung taong tumulong sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya, hindi lang sa salita kundi pati na rin sa gawa. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong direksyon sa buhay. Ate Ann, sa bawat araw ng buhay ko, hindi ko makakalimutan ang taong tumulong sa akin noong wala na akong matakbuhan. Pinakita niya sa akin na kahit gaano kabigat ang buhay, may pag-asa pa ring bumangon at umasenso. At dahil sa tulong niya, nakabangon ako mula sa pagkakalugmok at nakamit ang tagumpay na hindi ko akalain mararating ko. Kaya sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, gusto kong sabihin na huwag kayong susuko. Kahit gaano man kahirap ang buhay ngayon, basta't may tiwala ka sa sarili mo at sa Diyos, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo ng bawat pagsubok. At yun lang, Ate Ann, maraming salamat.